Amen. Question, tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, nabasa mo na ba ang Judges chapter 4? Mas kumunti. Sino po ang mga nakabasa na ng Judges chapter 4? Amen. How about yung nakabasa ng chapter 4? Ayan. Nakalimutan ko sabihin, dalawang chapters po ang i-cover natin ngayon. Chapter 4 and chapter 5. Sa buong kwentong ito, or kabanatang ito ay makikilala po natin si Judge Deborah at ang kanyang leader or kasama na si Barak. Medyo may maingay po na nagsasawang sa taas. Ano po yung left ear ko? Ayan, so nagpa-schedule po ako ng check-up bukas sa Nazareth. Parang pareho po kami ni mamay ko kasi recently ganito po yung sakit niya sa tenga. Ano po? Yung taki po yung maingay. Pwede mo patayin ko muna yun sa kanya. Ang lakas po kasi. Masakit po siya sa tenga. Amen. Ayan. So, ewan ko, nagtutubig po kasi yung left ear ko. Tapos parang, ang sakit po sa tenga, di ba? Nakarelax po ba yung tenga nyo? Kaya din ng praise and worship, sumasakit na talaga yung ulo ko kasi parang nahihipnotize po tayo. Amen. Kapag may buzz sound yung, gano'n. Ayan. Praise God. So, let's all stand and let us read our scripture reading for this Sunday. Ayan. Judges chapter 4 verses 4 to 5. Hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kabululan ng Efraim, sa gitna ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Let us pray. Oh Heavenly Father, I believe, Father God, this will be the first time that we'll be studying the story of Deborah and as well as Barak and Jael. Lord, open our spiritual eyes as we listen to your word. Ikaw na po para may paliwanag sa kanila. Subalit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nasa akin at nasa kanila, Panginoon, ang siyang tunay, Panginoon, na magtuturo at magpapaliwanag ito sa amin. Nawa, Panginoon, ay tumatak at tumangin po sa kaibuturan ng aming mga puso ang kwentong ito at malaman po namin ang mga wisdom, ang mga lesson, Panginoon, na po ang maging teacher po namin. Also pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Praise God. We can now be seated. Hallelujah. Ayan. So sa mga nanonood sa live at sa YouTube channel po natin, again, ang YouTube channel po is Amazing Grace Church, Dagupan City. Ayan. So kung hindi nyo pa po napapanood yung ating mga previous episodes, particularly about the book of Judges, kindly watch them po either sa Facebook page natin or sa YouTube channel para po Joshua. Dahil muli, pang ilang libro na po ang Judges. Again, nawawala po ulit yung live. Kindly i-off nyo po ang inyong mga Wi-Fi po sa mga praise team po. Please lang po. Ayan. Dahil nagloloko po yung ating live para praise God. Okay, so ito po yung mga naging topic po natin previously. And this is our 5th Sunday na pinag-aaralan po natin ang Book of Judges. Amen. Imagine nakalimang Sundays na po tayo about this book. And we still have to study up until chapter, anong last po ng Judges? Chapter po talaga natin matatapos yung Judges. Kaya malamang pagbalik ko po, ito pa rin po yung topic natin. Ayan. So this will be the questions after the story. Amen. I believe we have to watch a short video clip. Ayan. Panunoodin po natin chapter 4 and 5 ng Book of Judges. Usually, piniplay ko po ito after po natin i-exhort yung message or yung chapter. But right now, gusto ko na po siyang ipakita sa inyo para along the way, mas makaka-relate po kayo sa kwentong ito. Amen? Disclaimer lang po and warning, medyo karumal-dumal pong muli ang mga eksena at pangyayaring ito, kagaya nung nakarang linggo na sinaksak ni Ehud ang tiyan ng Jabin na naman. Ehud, tama. Ehud is the judge, pero yung hari ay si Eglon. Amen, praise God. So ganoon na naman po, karumal-dumal na naman po ang kwentong ito, and I know that the Lord will speak through this message.
Deborah and Barak. The Israelites did what offends God again, worship false gods of the Canaanites. As a consequence, they fell under the oppression and domination of Jabin, a Canaanite king who reigned in Hazor. The oppressed the Israelites, crying to the Lord. Since Sisera, the leader of Jabin's army, had 900 iron. At that time, a prophetess and judge of Israel ruled Israel. Her name was Deborah. Deborah had her court under the palm tree in the mountainous region of Ephraim. There, the Israelites came to her to solve their problems. Once, reports reached Deborah about the suffering of the Israelites at the hands of the bloodthirsty army of Sisera. At that moment, God used Deborah. It was Barak, and told him, "The Lord God of Israel commands you to go fight for his people." "How can you be so sure about it?" Barak answered. "Do you want me to fight for people who always deny their own God?" "The God of Israel is also your God, so gather 10,000 men from the tribe of Naphtali and the tribe of Zebulun. Take them to Mount." Barak did not have the courage to follow this order by himself, because he knew that Sisera's army was very powerful, and told Deborah, "I will only fight if you come with me, otherwise I will not go." "The Lord sends you, not me," Deborah said. "But it's okay, I will go with you. However, because of the way you are going to face the battle, victory will no longer be yours. God will deliver Sisera into the hands of a woman." The 10,000 soldiers of the Naphtali tribe and Zebulun. Sisera, upon learning of the mobilization of the Israelites, summoned his 900 chariots and all of his soldiers to the Kishon Brook. When Sisera and his soldiers looked at the Israelite army, they underestimated their strength and abilities. "Are those troops the entire enemy army?" "Yes, sir." "Incompetent commander! Your troops have no chance against us. This war will be easy." So, Deborah told Barak with determination, "Go ahead. This is the day the Lord will deliver the army of Sisera into your hands. The Lord marches in front of you." In this way, Barak descended from Mount Tabor with the 10,000 soldiers for battle. To break up. Their chariots were smashed, and the Canaanites soon began to lose the battle. Sisera, seeing the impending defeat, jumped from his chariot. And then fled on foot from the battle. The entire army of Sisera fell by the edge of the sword. No one was left alive. Jael, who was the wife of Abinadab. "Oh wow, it's the General Sisera. Go on, my lord. Come in here. Do not be afraid." Sisera entered the tent. "They're very tired," he said. "I am thirsty. Could you bring me some water?" "Rest. Go to the entrance of the tent," he said. "If someone comes and asks if anyone is here, say no." "Of course, whatever you say, my lord." He, exhausted, was deeply sleeping. Jael knew that this man was a dangerous enemy, and that he represented a threat. Saw him and killed him by driving a stake through his head. And Sisera died. At that moment, Barak was passing by looking for Sisera, and Jael went out to meet him. "Come here," she said.
I'll show you the man you're looking for. Huh? Barak went in with her, and he saw Sisera laying on the floor, dead, with the stake driven through his head. Oh my God. It was then that Barak realized that what Deborah prophesied had come true, that God would deliver Sisera into the hands of a woman. That day, God humiliated Jabin, the Canaanite king, in the presence of the Israelites. Israel grew stronger in the fight against Jabin and his army, until they completely destroyed it. Deborah and Barak sang a song full of praise and thanks to God for his intervention and for the liberation of Israel. A song to remember God's faithfulness and highlight the courage of leaders who fought for freedom. Praise God, palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayan, so yan po ang entire chapter po ng Judges. Kung hindi siya masyadong naintindihan kasi nga hindi muna natin siya in-exhort. What do you think is better? Yung pinaliwanag po muna siya bago natin ipakita yung video. Kasi meron po tayong isang video na i-play after the exhortation. And I think mas better po personally na ipakita po yun. And but, surely mas makikita po natin ang kwento as we read it verse by verse. Ayan, so pakilabas na po ang inyong Bible at buksan niyo po ito sa chapter 4 and 5 ng Book of Judges. So let's start with our lesson patungkol sa kwento ni Deborah. Meron na po ba? Wala pa po ano, kasi ako din first time po ito. Ako pa yung magtuturo, di ba? Instead na ako yung mga makakapakinig. But praise God, kasi napakadami ko pong napakinggang pastor na nag-expert po na ito at talagang napakaganda po pala ng kwento ni Deborah. Kasi meron akong classmate sa law school, ang pangalan niya Deborah. Amen, at saka I believe si kapatid ni Anne. Po ang pangalang Deborah, ibig sabihin niya ay bubuyog. Bubuyog or B. Yun po ang ibig sabihin ng B, ng Deborah B. D-E-E or bubuyog. And praise God nga kasi sa dalawang chapter na to, 4 and 5, makikita natin yung dalawang personality ni Deborah. Amen. Sa chapter 4, yung nakita natin kanina na siya ay naginamit niya ang sword. Amen. Para i-proclaim ang kapangyarihan ng Diyos. So, nakita niyo yung difference sa chapter 4, pinakita niya ang sword or ang tawag dito, ang pagkikipag-military battle when it comes to spreading the power of God. But sa chapter 5, kung nakita niyo na po ito, ano po ang napansin niyo sa chapter 5? Kanta po siya sa psalm or isa po siyang awitin. At magkaiba po ang kanilang presentation. But same lang din po yung kwento patungkol po sa ginawa ng Diyos sa mga Israeli. Samaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Cananeo na hari ng Hazor. Amen. Sino po si Ehud? Siya po ay isa ring judge na pag-aralan natin last Sunday, yung sinaksak niya, si King Eglon. Yan. So, makikita natin from this story, ang next agad sa kanya ay for specific tribe po silang nilid. Amen? Kaya nga sometimes nag-overlap or sabay po silang nag-exist. Just like for example, sa time ni Deborah, ang sinundan niya sa group ng Zebulun at Naphtali ay si Ehud, hindi si Shamgar. Amen? Although we know na si Shamgar ang third na nilista na judge, at sa time niya, 80 years ang kapayapaan. Amen? Alala niyo po yun? So, may mga, ang point ko po dito, may mga lugar na ng Kanaan, sobrang lawak nito na may at least sila, may mga iba naman na under war sila after iikot sa group nila ay si Deborah. Samantalang sa ibang group, si Shamgar. Amen? Nakita niyo po, kaya mas mahaba yung kay Shamgar kasi 8 years
ang place noon. Amen. Parang alam niyo po sa buong mundo, sa Philippines, ibang nag-lead. Amen. Sa US, iba ang president or gano'n. Okay, si Sisera na taga-Haruset, Hattulim, ang pinulis dito. Sino po yung king na kalaban po nila dito? Si Habil or Jabil. Sino po yung kanyang military leader? Si Sisera. So si Sisera ay lalaki. Amen? Kasi parang babae po si Sisera, di ba? Tapos si Jael ay babae. Amen? Yung last part kanina, kasi meron akong inaanak, Jael, lalaki po. Pero dito, ang Jael ay babae. So si Jabin ay may 9 na raang karwaheng bakal. Ayan, yan po ang isa sa mga kinakatakutan ng mga Israelites, yung pagkakaroon po nila ng mga karwaheng bakal. Yung sinasakyan po ng mga military leader nila para mas madaling makahabol. Amen, na may mga kabayo. Chariots, amen, mga ganun po. At sa tuwing, yan po ang nababanggit sa Book of Judges, kapag yung kalaban na nila ay may mga karwaheng bakal. Napansin niyo po sa Judges chapter 1, yan po yung problema nila bago nila i-lead si Judah, yung tribe na Judah na lumusok. Amen. Ano po ang nakikita natin problema sa mga Israelita? Nakakalimutan nila na mas malaki ang Diyos nila sa mga nakikita nilang kinakatakutan nila. Amen? Kasi ang nakikita nila yung physical na military forces, kitang-kita mo na wala tayong laban. Amen? Para mas ma-visualize natin siya. Sa West Philippine Sea, sino po yung kalaban natin doon na nag-occupy ng mga dagat po natin, na ginagawa na ng island? China. I-compare nyo po ang ating military forces sa kanila. Sino po ang mas malakas? China. Pag maglalaban po tayo or magdedeklara po ng gera ang Philippines at ang China, sino po kaya ang mananalo? Based lang doon sa military equipment. Nakita niyo po ba yung mga bangkero kung paano po sila palayasin doon habang nangingisda? Diba? Ganun po ang sitwasyon ng mga Israelites dito na nanghihinaan sila at nawawalan po sila ng faith sa buhay nyo. Na-overwhelm ba kayo ng mga problema na nakita nyo malalaki na para bang nilalaman po kayo at hindi nyo ito kayang mapagtagumpay? Parang wala naman ang pag-asa, di ba? Parang wala nang mangyayari. Amen. Na kahit tayo mismo, nakakalimutan natin na walang imposible sa'yo. Diba? Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Sabi ko, grabe yung line-up. Sabi ko yan yung message. Kasi dito, ipapakita ni God na He is the God of possible. He is the God of possibilities. Amen? At again, yun po ang lagi nilang nagiging problema. Kasi pag nakikita na nga nila yung kalaban nila, nawawala na yung faith nila kaya nila. Hindi na po yan bago, kasi ganyan po ang nakita ng 12 na spy bago nila lusubin ang Jericho. Amen? Sino lang yung dalawang spy na naniwala na kaya nilang talunin ang mga Canaanite? Si Joshua at saka si Caleb. Dahil nakita nila na mas malaki or mas bigger ang Diyos sa kalaban nila. Kaya naniniwala sila na kaya ito ng Diyos. Amen? Kasi hindi natin kaya pero kaya ni Lord. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung ano man yung problema mo, ano ba yung problema niya? Baka naman i-share niya na po this time. Kasi yung last Sunday, ayaw na po sabihin. Wala siyang pera. Yun yung problema kasi si Lord na, God will provide. Amen. Praise God. Ayan, so, pinagmanugitan at inapis niya ang Israel sa loob ng 20 years. So grabe no, ginawang slaves pag hindi lang nila kaya yung problema. Sino po dito ang hindi tumingi ng tulong kay Lord kasi kaya naman niya? Amen? Meron po ba? Dito makikita natin na kailangan natin ang tulong ni Lord. Kagaya ng mga Israelites. Kasi tutulungan lang talaga sila ni Lord pag susuko na sila at sasabihin nilang hindi na nila kaya. Amen? Noon, verse 4, ang babaeng propeta na si Deborah, mistranslated, mali ang pagkakatranslate. Okay, although majority naniniwala na may asawa si Deborah, si Lapidot, sa ibang translation, nang sabi nila,
ang ibig sabihin nito, yung asawa ni Lapidot, si Deborah is a fiery woman. Fiery woman, hindi daw talagang sinabi na may asawa siya, but siya yung puso, yung babae na laging on fire kay Lord. Yung spirit niya, kaya ganun po ang sinasabing exhortation. However, may mga iba naman po na naniniwala na talagang may asawa siya at Lapidot ang pangalan. Amen. Kasi po, gusto daw pong i-emphasize sa verse na ito na hindi kesyo mag-asawa, laging yung lalaki ang nagiging spiritual leader ng family. Amen? Pinapakita po dito na hindi kesyo babae ka ay ang babae. Amen? Why? Because if we will compare the spiritual growth of the husband and wife, makikita talaga natin na mas anointed yung babae. Amen? May kakilala po ba kayong gano'n na mag-asawa na pareho po silang naglilingkod kay Lord, pero yung babae talaga ang ginagamit ni Lord na speaker niya. Amen? Ganun po si Deborah, na kahit may asawa po siya, siya po ang leader ng mga... Verse 5, basahin po natin. Nakaugalian na niya maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kabuluran ng Efraim sa pagitan ng Rama at Bethel. Amen. Sino na po dito ang nakakita ng puno ng palmera? Ate Nene, yun yung sinasabi kong puno, di ba? Kasi sa pinakagusto kong unit sa bahay, gusto kong magkaroon ng palmera. Kasi sister, ang nag-suggest po talaga niya sa akin, si Sister Josefina, yung ate ko po, shoutout sa'yo. Yung palmera sa cielo, yung nilalagay sa tenga, ng mga... Ano po? Ang alin po ang palmera? Wala pong pastor, wala pong palmera. Walang flower ang punta. Papagkatagulan pa talaga yun. Ano po yung sinasabi kong flower natin? Hindi po palmera yun? Or palmera? Palmera. Palmera po, lang parang puno. Pero may flower siya, di ba? Okay, i-research ko yan. Sorry, mali po. Mali po ako. Pero may iniisip po kasi akong puno. Kasi nagiging shade po siya, di ba? Tapos usually yun po kasi ang ginagumamela kung gumamela pala itong palmera. Well, anyway, mahilig po siyang mag-meditate under the tree. Amen? A flowering tree. Hindi. Mahalaga po sa buhay natin ang nagpa-quiet time. Amen? Kasi sa mundong ito, we are so distracted with social media, with the internet, to the point na wala na tayong quiet time na hindi tayo distracted at wala tayong ginagawa kundi kinakausap lang natin si Lord. Amen. Kasi malinaw po dito na kaya siya kinakausap ni God kasi mahilig siyang mag-quiet time o makinig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-upo niya sa ilalim ng puno ng palmera. Ayan. At pinupuntahan pa siya dito ng mga tao upang judge ay nagsisettle ng mga disputes or conflict or mga hindi pagkakaunawaan. Amen. Kasi yun talaga ang role ng mga judge sa Book of Exodus. Naalala niyo po yung ginawang judges para tumulong kay Moses na mag-settle ng mga hindi pagkakaunawaan. Dito, makikita natin kay Deborah that indeed, aside sa sila yung military leader, isa sa talagang nagiging function nila, yung i-unite or ayusin or i-mediate yung mga conflict or away ng mga Israelites. Ayan. Verse 4, noon ang babaeng propeta na si Deborah. So, sa verse 4, makikita natin na hindi lang siya po judge, siya din po ay isang prophet. So, at sasabihin niya yung mga future na mangyayari na galing sa Diyos. Amen? Ganun po ang mga prophet. They foresee the future and they reveal it to the people and they are being used by the people to reveal it. Amen? In other words, sila ang nagsasabi ng mga mangyayari sa hinaharap na ang message na yun ay talagang galing sa Diyos. Ginagamit lang ang bibig nila para maipahayag ito sa mga tao. Amen? Kagaya po ni Miriam, amen, yung kapatid po ni Moses at na babae na nasabing prophet po sila. At isa po doon ay si Deborah
at si Miriam. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, yung the following chapter po nito, parang gano'n siya sa ginawa ni Miriam. Di ba si Miriam gumawa siya ng songs ng isang buong chapter about yung praise and worship niya kay Yahweh. Ayan. Verse 6. Yes, mula sa lipi ni Naphtali. So si Barak po ay isa sa mga kasama po ni Deborah. However, hindi po siya kinukonsider po na judge. Dahil during this time, ang judge po talaga nila ay si Deborah. Okay, pinatawag niya si Barak at ipinagutos at sinabi niya, ipinaguutos sa iyo ni Yahweh na Naphtali at Zebulun. Question, itong sinasabi po ba ni Deborah ay galing sa Diyos, galing kay Yahweh? Amen. So again, this is a prophecy. At ginagamit niya yung bibig ni Deborah para mag-proclaim. So dito malinaw na inuutusan ng Diyos. Sino daw po si Barak para pumili ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Naphtali at Zebulun. Tapos sabi pa sa kanya, ang instruction, yung leader naman ni Jabin. Ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. Malinaw po yung instruction ni God through Deborah kay Barak. Okay, question. Mag-o-obey po ba si Barak? Gagawin niya po ba yung sinasabi sa kanya? Yes or no? Tignan po natin. Sumagot si Barak. Pupunta ako kung kasama ka. In other words, may condition. Kasi po, malinaw po sa first line ko, hindi po si Deborah ang pinapapunta. Siya na po mismo. Amen? Kasi di sana sinabi ni Deborah, o tara, punta na tayo. Diba, the instruction was really to him. Para for example, yung isang church member natin or yung leader natin, may sinabi si Lord sa inyo na ipapagawa. Tapos sabihin niyo, ang question ako, basta sasamahan mo ako. Amen? Nakita niyo po dito yung dependence nila sa kanilang judge. Pero nakikita na natin na sinasabi na ni Lord na you can stand na and be used by God. Amen. Even without the judge, Deborah. Kaya yun ang nakakalungkot kay Barak dito kasi meron siyang condition. Parang hindi niya ina-acknowledge o pinaniniwalaan yung binibigay sa kanya ni Lord na leadership na ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Hindi mo nga sikat mo. Ngunit kung hindi ka kasama, hindi ako pupunta. That's his condition. Ano ang sabi ngayon ni Deborah sa kanya? Kung gayon, sasama ako. O dinapilitan patuloy siya kasi nga, yun yung gusto ni Barak. Kung gayon, sasama ako. Ngunit, wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Amen? In other words, okay, sasama ako sa iyo, makikibattle tayo, pero hindi ikaw ang mabibigyan. Kasi ano bang alam ni Deborah doon, di ba? Kung hindi yun galing kay God. Amen. Sa part na ito na napanood na natin yung video kanina, sino kaya yung tinutukoy na babae dito? Si Jael. Amen. Pero kung hindi mo pa nabasa yung previous, Jael. Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa lipi ni Naphtali at Zebulun at 10,000 kalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Ayan. So, makikibattle na po sila together with Deborah. Samantala, si Heber na isang Sineo ay lumayo sa mga kapwa niya Sineo. Ang mga Sineo ay bukat sa angkan ni Hobab na kamag-anak ng asawa ni Moses. Ayan po yung isa sa mga relative po nila na hindi po Israelite ng mga Israelites. Nagtayo si Heber ng tolda malapit sa kagubatan ng Zaananim na malapit sa Kades. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok ng Tabor. Kaya inipon niya ang kanyang 900 karwahing bakal. Yun na po yung 900 charge sa ilog Kilison. In other words, na-inform na sina Sisera
na papunta na o lulusubin na sila ng mga Israelites through the leadership of, sino po ang naglilid sa kanila? Si Barak. Verse 14. Ayan, sinabi ni Deborah kay Barak, lusog na, lusog. Ngayon na ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Again, ginamit na naman po ni Yahweh si Deborah dito ng mga Israelites. At ganoon po sa buhay po natin, kailangan po talaga natin ng go signal from the Lord, yung tinatawag na perfect timing na sinasabi niya na pwede na. Amen. Kaya ganoon po kahalaga talaga yung pagka-quiet time. Bakit po? Kasi kung hindi po tayo nakikipag-usap kay Lord, sometimes hindi natin nakikita o naririnig yung go signal. Amen? Naniniwala po ba kayo ng gano'n? Amen? And again, kapag sinabi po natin mag-quiet time or kausapin si Lord, hindi po ibig sabihin yun yung tinatawag na formal prayer. Amen? Hindi ka naman mag-pray ng formal na parang ginagawa natin sa congregation. Amen? Yung pakikipag-usap mo kay Lord, pwede po siyang casual or personal. Say for example, Lord, ito yung mga problema ko ngayon, ito yung mga nangyayari, nakita mo naman yung ganito, nakita mo nangyayari ganyan. Ano kaya ang gagawin ko, Lord? Amen? Pagkikwentuhan mo ng problem mo. Amen? Kasi sometimes ang problema, kapag hindi po kasi natin yung gagawin, ang dating po kasi sa spiritual realm, kaya pa natin o hindi pa natin isinusubok kay Lord. Kasi nga, ayaw pa natin siyang isurrender kay Lord. Amen? At ang pagsuko ng mga bagay na ito sa Diyos, kailangan nating sabihin. Naniniwala po ba kayo na kailangan pong i-verbalize natin yung nababawasan po yung dinadala nating bigat? Amen? Ganun po ang power ng pag-open ng mouth natin at pagsabi ng burden na problema na yun kay Lord. Kasi in effect, tayo po ay gumiginhawa. Amen. Tayo po ang talagang tunay na nagbe-benefit. Amen. Kaya again, sino po dito ang kinakausap niya si Lord kahit na naglalabas siya, nakasakay sa jeep, nagdadrive siya ng kotse, or naghuhugas ng pinggan. Amen. Hindi po kailangan na dapat nakaluhod tayo. Sabi po dito na pakikipag-make sa Diyos. Question kayo, tanongin nyo nga yung katabi nyo. Usually, paano mo kinakausap ang Diyos? Ano ang ginagawa mo kapag kinakausap mo siya? Sa tuwing ikaw ay, ano po, bago po ba kayo gumising? Bago matulog? Or habang kayo po ba ay naglilinis ng bahay? Or habang kayo ay Amen. Kasi ganoon nga po ang lifestyle po ni Deborah. Kaya nagiging prophet siya. Kasi yung mga sinasabi niya sa tao ay sure na sure siya na galing yun kay Lord. Amen? Kung nagagawa po yun ni Lord kay Deborah, I believe kaya niya rin pong gawin yun sa atin kung makikinig lang po tayo. Amen? Amen. Okay, verse 15. Nang sumalakay na sina Barak, so ang unang sumalakay sina Barak, mga Israelites, nilito ni Yahweh sina Sisera, baba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Nakita niyo po, tumakas po yung leader nila. Iniwan po sila kasi natakot na siya kina Barak. Kaya hinabol ni Barak ang mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset, Hagoyim, at pinatay nila ang lahat ng mga tauhan nito. Walang silang itinirang bukan. Canaanites, sila po ay nalito. At ano po ang ginawa ng leader nila? Tumakas. Sino po yung leader nila? Si Sisera. Ayan. Verse 17. Samantala, nakatakas si Sisera at nagtago sa tolda ni Jael, yun po yung babae, na asawa ng sineyong si Heber, sapagkat magkaibigan si Haring Habin ng Asur at ang sambahayan ni Heber. Amen. Lalo na ni Barak ang army ni Sisera, hindi pa rin talaga sila victorious or panalo kasi ngayong pinaka-leader ng military nila ay hindi pa niya natatalo or napapatay. Amen! Nakita niyo po yung illustration na yun. Say for example, sa paglalaro po ng chess. Sino po dito ang marunong maglaro ng chess? Or nakapaglaro na ng chess? Amen. Di ba pag naglalaro tayo ng chess, kahit na nakain mo na yung queen, nakain mo na yung mga bishop, yung mga horses, or madaming mga pawn, gano'n for example, hanggat hindi mo
pa rin talaga manalo ang mga Israelita kasi na yung pinaka-leader nila ay hindi nila ma-target, hindi nila mapatay o checkmate. Amen? Pero sino ang makakapatay sa king or sa leader nila? Isang babae, si Jael. Kaya sa kanya ibibigay yung glory, kaya natalo nila ang mga Israelites. Nakita niyo po sa chapter na ito, puro babae po ang ina-emphasize mo. Babae si Deborah, tapos babae na naman si Jael. Pag-women's month. Aside yung kwento ng mga babaeng anak ni Selofehad, kasi ang ganda rin yun, di ba? Yung 5 anak na puro babae ni Selofehad na ayaw silang bigyan ng mana kasi walang anak na lalaki si Selofehad. Amen? Kaya pinaglaban nila yung karapatan nila, yung mana nila sa lupa na hindi kesyo babae kami, wala na kaming karapatan dyan. Amen? Kaya dahil doon, nakinig si Yahweh sa daing nila at binigyan pa rin ng mana ang mga babae kahit na wala silang kapatid na lalaki. Amen? Ganun ang power. Amen. Praise God. Parang sa AGC, puro babae ang ginagamit ni Lord. Amen. Palapakan natin si Lord sa mga kapatid sa AGC. Amen. At huwag na huwag yung sabihin na kesyo babae kayo ay hindi kayo gagamitin ni Lord. Amen. Ayan. Nang makita ni Jael na papalapit na si Sisera, question, kilala ba ni Jael si Sisera? Yes, kilala po si Sisera. Popular po siya. Alam po siya nila, nakalaban nila siya at leader pa siya ng kalaban nila. Amen. Ang problem, si Sisera, hindi niya sa aking tolda at huwag kayong matakot. Pumasok nga si Sisera at siya yung pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Okay. 19. Sinabi ni Sisera kay Jael, nauuhaw ako. Maaari po ba akong bigyan ng tubig na maiinom? Amen. Question, binigyan pa siya para makatulog siya. Amen. Nakita niyo po yung tactic naman ni Deborah, ni Jael para pahimbingin ang tulog ni Sisera na instead na tubig ang binigay niya ay gatas po. So si Jael, ang babae, kumuha ng sisidlang balat na puno ng gatas. Pinainom niya si Sisera, saka pinatagong muli. Ayan. So dito pa lang may kita na natin na mayroon na pong idea leader or ang pinaka-puno ng mga kalaban po nila. Sinabi ni Sisera, diyan ka muna sa may pintuan ng tolda. Kapag may nagtanong kung may tao dito, sabihin mo wala. Amen? So yun po ang instruction ni Sisera. Huwag ipag-alam na nandoon siya sa place ni Jael. Verse 21. Dahil sa matinding pagod, of course, nakipag-gera-gera sila kanina, nakatulog ng mahimbing si Sisera. Si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Daan-daan siyang lumapit kay Sisera. Sa gayon, namatay si Sisera. So, sino po ang nakapatay kay Sisera? Si Jael. Ayan. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi ni Jael, narito ang hinahanap ninyo. Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera. Nakabulangta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. So, dito natin makikita na hindi alam ni Sisera, alam ni Jael kung sino si Sisera. Bayang Israel laban kay Jabin, ang hari ng Cananeo, at patuloy itong hinipit hanggang sa lubusang matalo. Amen. And this is the prophecy of Deborah that indeed they will be victorious, but not through Barak, but rather through a woman named Jael. Amen? Ayan, at dyan po nagtatapos ang ating kwento. So, lights off po tayo. And let us watch this video clip for us to further understand and appreciate the story of Deborah and Jael. Today I want to talk about a remarkable woman from the Bible, Deborah. Even though she lived thousands of years ago, Deborah's story contains many lessons that are still relevant for us today. Deborah was a prophet, judge, and military leader during a turbulent time in Israel's history. She was the only female judge mentioned in the Bible and was clearly an exceptional woman. However, most of us probably don't know a whole lot about her beyond the basic facts told in Judges chapters 4 and 5.
So today, I want to share some interesting details and insights into Deborah's life that really bring her story to life. Things that don't get preached about too often, but give us a deeper appreciation for this bold, wise woman of faith. To start with, while Deborah was judging and leading Israel, the nation was being oppressed by king chariots, basically the tanks of the ancient world. Israel was powerless against them and had been brutally oppressed for 20 years. In this desperate situation, Deborah summoned a military leader named Barak and said to him, "The Lord, the God of Israel, commands you, go, take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun, and lead them up to Mount Tabor. I will lead Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River, and give him into your hands." And was calling Barak to step out in courage and faith. Here's something interesting. Barak essentially says to Deborah, "I'll go if you go with me." Many speculate that Barak wanted Deborah present because her prophecy assured success from the Lord, but he didn't have the confidence himself to face Sisera's terrifying iron chariots without Deborah. This would be like a 4-star general today saying to a pastor, "I'll attack the enemy if you come with me." Deborah agrees but tells Barak, "The honor of defeating Sisera will now go to a woman, not you." After gathering 10,000 men, Deborah goes with Barak to wage battle, and causes it to rain heavily, flooding the Kishon River. As Sisera's iron chariots get bogged down in the mud, Barak's infantry has the advantage and wipes them out. It's an incredible miracle that thwarts the weaponry of the day. Sisera flees the battle on foot and comes to the tent of a woman named Jael. She invites Sisera in, giving him a false sense of safety. But when after this stunning victory, Deborah and Barak sing a song of praise found in Judges 5. Scholars say it's one of the most ancient texts in the Bible, and it's very interesting that in the song, Deborah is listed before Barak, showing she was likely the more crucial leader. A woman leading men into victorious battle was remarkable for that time. Now during the battle, we're told the stars fought from heaven. This may refer to a miraculous meteor shower falling on Sisera's army, but stars were also associated with false gods back then. So it may symbolize God showing his supremacy over pagan deities believed to control stars. Here are some to judge and lead Israel. People would come to her for wisdom and counsel from God. She was serving as a one-woman supreme court for disobedience to God. Idol worship was rampant. God raised Deborah up as an unusually bold and faithful leader in a predominantly ungodly culture. In male-centered ancient Near East societies, women were often viewed as inferior. But God anoints Deborah as a prophet and judge over his people. This shows God can use anyone for his purposes, including women. He looks at the heart, not external characteristics. Back to male judges and kings. Her story was special for that unique time and context, but she remains an inspiration for anyone doubting that God can powerfully use them. While Deborah exhibits strength and leadership, she also displays nurturing qualities. Her name means bee, and she refers to herself as a mother in Israel. She guided God's people with the balance of boldness and compassion. Let's take a minute to recap some of the key messages we can take from Deborah's story. God gifts both men and women and calls them to lead and make courageous stands for him. Our God gives supernatural victory against any odds or threatening forces that come against us. At times, God calls us to step out in faith even when afraid. He often uses the fearful and unequipped, so he gets the glory when they succeed. God looks for people like Deborah who are willing to follow his voice, even when it's difficult or unpopular. Their obedience can inspire and impact many others, relying on human strength, weapons, or any false gods or spiritual powers. All creation serves at his command. At crucial moments, God may intervene miraculously, but most often he works through ordinary people who obey and trust in him. Friends, I hope looking at Deborah's life motivates all of us to draw closer to God and step out in faith when he calls us. No matter our nationality, age, or gender, God can work powerfully through those who humbly surrender
themselves to him. Call and gave him the glory at every step, not relying on her own strength. And God used her mightily to rescue his people during a desperate time. May we have the courage to say yes to God like Deborah did, to let him work through us, to believe firmly that our faithful, mighty God can bring miraculous victory and breakthrough whenever he calls us to move forward in his name. Like Deborah, let's choose to live with bold, fierce faith in the one true living God, the God who reigns supreme over every earthly power and need we face, the God who will fight for the inspiring example of Deborah's courageous faith and bold leadership. Help us learn from her life. Give us eyes to see when you are calling us to step out and use our gifts for your glory. Fill us with trust in you so that we can stand strong against any opposition or challenge that comes our way. We know that you are the mighty God who is able to do far more than we could ever ask or imagine. Give us a heart willing to be used by you in extraordinary ways. Amen. Praise God. Ang daming wisdom, no? Question, dumarating po ba tayo sa point minsan na feeling natin hindi pa tayo ganun ka spiritually prepared or handa sa pinapagawa ni Lord sa atin? Amen? Say for example, di ba, kapag nag-pray tayo para ipagalingin yung mga kamag-anak natin or anak natin or mahal natin sa buhay na may sakit, sometimes inisip natin na kailangan pumunta pa yung leader or yung pastor para ipag-pray siya. Nakakalimutan natin na tayo mismo ay ginig para palayasin yung demonyo. Nakakatawa kasi hindi natin alam. Nakakalimutan natin na kahit tayo sa pangalan ni Jesus ay pwede natin palayasin ang mga demonyo sa bahay natin. Amen. Praise God. Ayan. So, let us again highlight the lessons that we could learn from this story. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, may natutunan ka ba sa kwento? Nothing is impossible with God. Amen. Ayan. Number one, God raises up women for significant leadership roles. Amen? Dito natin makikita that indeed, kahit na ang unang nilikha niya ay lalaki na si Adan, ay hindi ibig sabihin nito na wala na pong significant na ministry or gawain ng mga babae po para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? That indeed, women of gender. Amen? Ayan, ngayon naman na-realize ko ang message na to ay parang pang-God. Gender edification. Brother Ryan, di ba pang-God training naman tong topic na to? That regardless of the gender, bibigyan ka ng wisdom, ng katalinuhan, ng justice ng Diyos kung tatawagin ka niya. Amen. Number 3, God sometimes uses others to remind us of our calling. Amen. Makikita natin sa kwento na si Deborah ang ginamit ni God para sabihin na kay Barak na tinatawag na siya ng Diyos. Amen. We could relate either kay Deborah at kay Barak. Amen. Why? Kasi malay nyo, tayo pala ang tinatawag ng Diyos na maging motivator para sa iba na magpagamit kay Lord. Amen. Na kaya natin, pero hindi tayo naniniwala. Amen? Sa tingin nyo, ano ang isa sa napakalaking problema kay Barak kaya ayaw niyang sumunod o ayaw niyang maniwala? Fear. Amen. Fear. Kaya ngayong response natin mamaya sabihin, I will not fear when the enemy comes near. Amen. Kasi takot sila sa kalaban. At lahat po ng mga pagsubok natin ay inayahatulad natin sa mga kalaban na kinakatakot na hindi galing sa Diyos. Amen. Kaya kung natatakot ka pong mamatay, sigurado po ako hindi po yun galing kay Lord. Amen. Kung natatakot ka na hindi ka gagaling, naniniwala po ako hindi yun galing kay Lord. Amen. Kung natatakot ka na wala kang kakainin, hindi po yun galing kay Lord. Amen. Kung natatakot ka na hindi mo kaya yung problema, hindi yun galing kay Lord. Amen. Because fear is not from God. It's from the enemy. Amen. It's the reverent fear. Amen. O yung takot sa Diyos. Amen. Kaya kung ikaw ay natatakot na maparusahan ng Diyos dahil gagawa ka ng masama, galing sa Diyos ang takot na yun. Amen. Ang mga fear na hindi kalulugod ng Diyos na kinakatakutan mo, it's possible that that's the reverent fear na galing sa Espiritu ng Diyos. Amen. Lalo na kapag tayo ay
nakokonsensya, lalo na sa plano or gayang gawin ng Diyos sa atin, ang fear po na ito ay hindi po galing sa Diyos. Amen! Because true faith means trusting God without conditions. Amen! Ang isa pa sa naging malaking problema po kay Barak ay yung pananampalataya niya para mag-elevate ito or may tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay dapat po walang kondisyon. Amen? Kaya nga nasabi natin, maganda man o hindi ang mangyari, pananampalataya pa rin tayo kay Lord. Amen? Pasado man or bagsak, praise God pa rin. Amen? Masaya man or hindi, glory to God po pa rin. Amen? It shouldn't be based on the outcome or be subject to a condition. Amen? And lastly, number 5, when leaders hesitate, God may honor others with victory. Amen. Bakit po? Kung tayo po ang gustong tawagin ng Diyos at ayaw po natin sumunod, sa tingin niyo po patatawag siya ng iba? Amen. Question. Sa tingin po ba ninyo, kung hindi sumunod si Mary para iluwal or na mag-obey? Amen. Amen. It's just that masunurin si Mary at pumayag siya na para mailuwal ang ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. At ganoon din po sa kwentong ito, kung sakaling ayaw po natin na magpagalit ang Diyos, hindi po titigil ang Diyos na hanap ng tao para gagawin yung plano niya or gusto niyang mangyari. Amen. Kaso nakakalungkot, hindi ikaw yung mag-glorify, kundi ibang tao na. Amen? Say for example, for sure, hindi si Mary ang pinag-uusap. Baka si Pilar pala yung sumunod isa na ang mama na ni Jesus ay si Pilar. Or baka si Jean, di ba? Or baka Antoinette pala ang pangalan niya. But praise God, dahil napaka-obedient si Mary at hindi na po siya nag-hesitate na gamitin siya ng Diyos. Amen? Praise God. So last question, where is Jesus in the story? He's like Deborah who leads us and reminds us of our calling. Amen? Napakaganda ng pangalan ni Deborah kasi sabi ko parang dalawa yung personality ng bubuyo. Ang B po ay gumagawa ng pagkain na matamis na tinatawag natin honey. Amen? Doon yung sweetness personality niya. Amen? Kagaya ng paggawa niya ng song to worship God. However, meron pa siyang isang katangian na nakayang pumatay. He could sting. Amen? Pwede siyang maglabas ng lason. Pag kailangan tayong disiplinahin at paluin sa puwet, papaluin niya tayo. Amen? And He could be soft and sweet sa atin just to elevate our faith and spiritual growth. Amen? Praise God. Aside from that, we could also see Jesus like Jael. Sino po si Jael? Yung babae po na nakapatay kay si Sarah. Because Jael foreshadows what was prophesied in Genesis chapter 3 verse 15, where the seed of a woman, who is Jesus, will crush the head of a serpent, Satan. Amen? Pinrophesy po yan that one day, nung nagkasalang si or si Satan sa pamamagitan ng isang babae. Amen? The seed of a woman like Jesus, na ang ginamit po si Mary, ayan, would crush the head of the serpent. Amen. However, ang talagang nakatalo po kay Satan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. When He was crucified on the cross, was buried and He died for the sins of the world. Amen. Siya po ang naging kabayaran para sa kasalanan ng sanlibutan. Amen. Praise God. Yun lamang po. Maraming salamat. And to God be the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon.